Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating mga viewers, subscribers at mga sponsors po. Magandang hapon din po sa ating mga butihing OFW na patuloy po nanonood at hindi po nag-skip sa ating mga ads. Sa mga butihing sponsors din po, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. At maraming salamat din po sa ating mga sponsors, sa ating mga silent viewers, sa patuloy po nilang panonood at hindi po nila pag-skip sa mga ads po at mga uploads po natin mga kalingap. Sa hapon po ito mga kalingap, andito po tayo kina Maria. Tungkol ito sa pinost sa akin ni Maria para sa patutuhanan natin dito sa kanilang ina, kay Nanay Marisa, kay Chloe, kung ano ba talaga dahilan at nagpusimala na hindi maganda laban sa atin. Yan po, pinost po niya ako. Yan o. Siguro meron na nakabasa nito. At inihiling ko lang po ang inyong pangunawa dito sa post ni Maria. So, usapin natin si Ate Marisa. Magandang hapon, Ate Marisa. Ayan. Ang pag-usapan natin ngayon, yung post ni Maria tungkol dun sa pagpapahiya niya sa akin na may mga pera daw ang mga sponsor na hindi ko raw binibigay sa inyo. So, paano niya nasasabi? Tatanong ko lang paano niya nasabi at bakit niya nagawa mga bagay na yun sa akin. Kaya nga po hindi ko alam kung, kasi po hindi ko man nakita yung post niya po kung hindi mo sa amin pinasa po kasi may ginawa si Maria para hindi ko po nakikita ang post niya doon. Inisto ko nga po, hindi ko siya makita. Tapos sabi ko man nga ay nagawa pa ikaw pong siraan sa vlog. Sabi ko na ganun, ipopost mo pa ako kung hindi po nga dahil sa kanya hindi kami matutulungan. Tapos sabi ko nga sa kanya, siguro naiinggit siya dahil kami tuloy-tuloy mong tinutulungan. Tapos siya, bukod parang ano siya, kumbaga pinalayas mo po siya dito sa bahay na tinitirahan. Kaya siguro nagagawa po ni Maria na maganti. Saka yung siguro may ginagawa siyang hindi maganda, kaya mga bagay na hindi dapat sabihin, nasasabi niya sana siguro. Siya ba'y siguro, ano ba, bangag ba siya ng mga panahon na yun? O nakainom? O ano? Kasi nga ni po yung nagpunta nga ni po si Chloe doon at pinapunta ko po at pinatanggal ko nga ang post at sabi ko ay maraming makakakita at nagkakaya man po sa iyo. Ay naandun po daw sa hotel kasi pinaalis na doon din sa kinaan. Kasama niyang boyfriend niya. Maraming. Ilan lang sila babae doon sa loob? Tsaka yung kagalabasan sa Ella po na andun sa hotel. Sabi yung lalaki dun. Naka-hotel sila? Tambo, malaking tambo. Hinampas ka? Pinipit pa ako sa nila yung pintuan. Bakit? Anong dahilan at inipit ka niya? Kasi nga po yung pinapadelete ko nga po yung post niya. Oh. Tapos sabi ko nga sa kanya, i-video kung sino ang mga naandun. Oh. Hindi niya na ito naisipan na i-video ay. Oh. Sabi ko i-video sana para mapakita sa sana na kung ano-anong ginagawa niya sa buhay niya. Marami siyang sinasabi dito na grabe yung Bangag na yata po yan. Oh. Yan nga anak niya, kinuha kahapon. Oh. Pinaywan ko po kung saan lang dinala. Tapos sabi ko nga ni sa kanya, walang gatas. Sa kahotel ka nga ni kako. Ang anak mo, walang gatas. Sarilla. Ha? Kinuha ko pa yung sarilla. Kinuha mo doon sa Saria? Ako yung pabili lang niya. Isinama niya yung anak niya doon sa mga maraming lalaki. Naka-hotel pa sila. Nakasama po iyan doon. Naka-hotel pa siya? Tapos kinuha lang ito yan. Hindi ko pwede na binibili ng gatas. Baka siguro mas maganda nito, solusyonan natin yung ugali ni Maria. Baka bangag siguro o sobrang lasing o ano. Kasi kung hindi natin masupil to si Maria, ganito lang siya. Tulad niyan, hinahanapan niya ako ng pera sa sponsor. Sabi ko, halos nga wala kayong sponsor na tumutulong sa inyo dahil sa kanyang kasamaan ng ugali niya. Kung mayroon man mag-sponsor sa inyo, pa isa-isa lang.
Oh. Bakit niya ako hanapan ng pera? Sino bang sponsor na kausap niya na nagsasabi sa kanya na may pera doon, may pera sa akin? Wala man po kami. Ako po, wala po akong alam. Kasi po, yung kumbaga po, yung mga nag-sponsor man po sa amin, binibigay mo man po. Lahat mo man po binibigay para sa amin. Binibigay? Opo, wala man po baga akong nalaman na kinuha mo, inano mo. Kung baga po ay wala man akong nalaman na gano'n. Kaso lang sa kanya lang po yun nanggaling, hindi mo sa amin po. Gusto ko sanang malaman kung makausap siya kung sino yung sponsor na sinasabi niya na nagbibigay ng pera na hindi ko binibigay sa inyo. Yun, kasi sana nga ni po siya, dapat ma-vlog mo po siya, tanungin mo po siya sa mga ginagawa niya po kung para malaman mo po kung sino talaga. Kasi po ako hindi ko man alam at lahat man po na tulong mo sa amin, binigay niyo po. Tapos pinagsasabi niya pa na manyak ako. Sabi ko nga, noong mga panahon niya sinasama ko siya, kung minamanyak ko siya, di noon pa lang minamanyak ko na dapat siya. Kasi pinagbintangan niya ako na nagmanyak daw ako sa kanya. Kaya nga gusto ko sanang ipaalam dahil kung umakyat kami doon sa taas, dalawa lang kami. Sana kung minamanyak ko siya, minamanyak ko rin siya sa taas. Siguro po sa mga... Ha? Butong? Butong nga. Pinagbintangan ako. Marami ng tato. May pera pala siya eh. Baka yung pera binibigay ko sa inyo, kinukuha niya rin. Hindi naman po. Yung sarili niya po. Ha? Galing sa lalaki pag napatuto siya. Libre. Hindi po, nabay po siya. May trabaho po magaling lalaki na. Doon po siya galing pantato. Oo. Yung kinita nung lalaki, pinantato lang nila. Paano siya nakakuha ng pera na naka-check-in siya sa hotel? Yung pera na kinita ng lalaki, pinang-motel nila? Yung lalaki niya, hindi ko binibigay. Kasi hindi ko napunod sa kanya. Pinukuha nga po yung cellphone. Tatado ni Marian, huwag daw po ako magsabi dun sa lalaki niya kasi nga daw kukuha doon yung cellphone niya. Kasi hindi naman punod sa kanya. Doon sa lalaki? Yun po, sa lalaki po talaga. Sa lalaki yun? Yung boyfriend niya ngayon? Sa doon po yun. Pinukuha nga po yung kayo ibigay. Doon sila nakatira doon sa bahay ng lalaki? Hindi na po ngayon. Wala na po sila kasi nga inuuna naman niya ibang lalaki. Wala na naman siya nung lalaki na yun. So ibang lalaki naman yung kasama niya. Tapos may day po baga nag-iiba niya po. Dito ko may day ng daming babae lalaki. Alam mo, sa tulay pa lang, alam ko ng galawan ni Marian. Pero hindi ko pinagkikwento yan. At alam ko rin anong ugali ni Elmer. Si Elmer din ay nagbubugaw talaga. Alam ko yan. Pero hindi ko yan kinikwento kasi ayaw kong siraan siya kasi umaasa ako na magbago pa si Marian. Ngayon, sinisiraan niya ako at sinasabi niya kung ano-ano tungkol sa pera. Tapos sinabi niyang manyak ako. Gusto kong patunayan niya kung paano niya mapatunayan na minamanyak ko siya. Kasi nung mga sa panahon, di ba, sinasama ko siya? O may ginalaw ko ba siya noon? Kung nung panahon pa lang, nung magsama kami na nagbablog kaming dalawa, sana doon pa lang ginagawan ko na siya ng hindi maganda. Ang ano po, sabi niya nyo ba, nag-alit sila mama ng Kabingson? Oo. Sabi niya, kakapit mo daw yung ano niya, butog ka mayo, katiwali tayo, hindi ka maka-ano mo, narog pa ito. Hindi ka mo kaya inaano ko ako, hindi ka mo paraan, butog ka talaga. Butog ko talaga si Marian, na ano po yun, nagawang kwento ay kasi yung doon sa pinsan ko, ay pamangkin ko na, yung pamangkin ko sabi niya may pera daw siyang ganito, 15,000 daw ang pera niya, tapos sabi ko wala, kahit panggatas kaya minsan, nagkaroon po na lang kwento na nga siya po na ano yung hindi totoo, na kwento doon sa pamangkin ko na may pera daw siya na ganito, sabi ko, saan man yung mapang pera? Sabi ko, anak niya nga, hindi mabili ang damit o gatas. Sabi ko, gano'n. Sa totoo lang, hirap na hirap nga tayo sa tuwing nagbablog tayo. Nagmamakaawa nga ako na mayroon mag-sponsor sa inyo. Tapos pa,
paano niya nasabi na may mga pera daw sa sponsor na nasa akin na hindi ko raw binibigay sa inyo. Sabi ko, kung mayroon man pinakamalaki magbigay sa inyo, 5,000, 2,000, lahat naman nakakarating. Mayroon din dito pambili ng ano, pero hindi ko pinamili dahil gusto ko muna siyang umalis dito. Dahil kung baga, alam namin po kasi baga pigkwento mo man po sa amin. Kaya kumbaga po hindi mo man tinatago, talagang kinikwento mo din po. Oo, kinikwento ko. Sinabi ko, yung may pera ako rito, pambili. Tanggal na po yung post na yan, yung pinost niya, tinanggal na po. Hindi ko alam, baka... Dapat kasi hindi mo ginagawa ng account. Dapat po yan, i-hack yan, account na yan. Hindi. Kasi baka po anong gawaon niya yan sa... Bagay, alam yan ng mga nanonood sa daming nag-ano sa akin, mga viewers, bakit daw, nabasa mo ba to? Sabi ko, mga viewers na nagpasabi sa akin ito. Nagtataka ako, tapos nag-text din siya sa akin kung ano-anong sinat, di ko naman iniintindi, kasi ganoon din ang sinasabi niya, yung kung anong sinabi niya sa post niya, yun din ang sinabi niya doon sa text niya sa akin. Sabi, kaya nga, nandito ako, dapat mag-grocery ako ngayon para sa inyo. Pero dahil sa nainis ako dito sa post niya, kaya napunta muna ako sa inyo ngayon dito. Doon nga po sa mga pinsan ko, nahingi po yan ng pera. Ginagamit po yung account ko. Dati po yung, kaya po yung account ko dati po. Hindi, yung account ko rin dati, talagang nanghihingi din siya sa akin ng pera. Oo, kaya nga po baga, minsan po nagtataka ako, sabi ko hindi man ako nanghihingi ng pera. Simulat kahit nga ni po dati kay Kuya Rab. Hindi ako, nagtaka ko noon ay ang sabi ni Kuya Rab, nanghihingi daw ako ng pera. Kumbaga, tinakpan ko na lang siya na hinayaan ko na lang tapos babasa ko na naman kung kasi po dinidelete din po yung kunyari nag-chat ka na ano po, sige anya, bibigyan kita ng ganito. Sabi ko, hindi man ako naghingi ng pera. Tapos garo, pinagagamit nga po niya dati yung account niya po para maghingi siya po sa inyo ng pera. Tapos dati po yung naandun pa siya kay Elmer, yun ang mga ginagawa. Noong panahon na sila pa rin Elmer magkasama, noong panahon na hindi ko pa kayo binablog, lagi siya nanghingi sa akin. Ang dinadahilan niya, walang gatas si Saria. Kaya nga minsan niya, napunta ako doon para lang magbigay ng panggatas. Minsan naghuhulog ako sa Gcash dahil yun ang mga ginagamit niya, pangalan mo. No. Tapos, kay Rab pala, ginagawa niya rin pala nung araw pa. Ginawa niya, dati yata po niya yun at nakita ko yung chat ni Kuya Rab ay, sige niya, basta ang nakita ko lang po doon ay, doon sa account ko ay, sige, pupunta na lang kami dyan, sabi niya gano'n. Siguro po, nag-chat nga ni Kuya siya at nangihingi ng pera. Pero hindi mo sa akin sinasabi ni Kuya Rab dati noon na humihingi ako ng pera kasi, pero ano ko po yun eh. Tapos doon nga sa yung account ko na po yung sabi nung pinsan ko, akala ko anya, binablog kayo, bakit anya nanghihingi ka, wala kayong daw anyang makain, ganito, ganyan. Yan mga text niya sa akin madalas. Sabi ko sabi ko hindi po ako sa iyo nanghihingi ng pera at may kakain man kami ako sa totoo pero hindi po ako mahikay, wala na gani po akong kakain, hindi ako mahilig maghingi. Sino niya nagagamit ng account mo? Sabi ko, hindi ko po alam. Tapos yung nalaman ko na, sabi ni Chloe dati, si Marindo ang nagamit. At nakita niya daw po yung, naka-online daw yung account ko. Tapos may nagagamit daw nga na, pag na may nag-chat, i-reply niya, tapos di-delete niya, hindi ko na nga po makikita. Kaya madalas nga po, yun talaga. Tapos yun, siguro may mga ginagawa ni Maria ng madata na din yung mga ginagawa niya. Hindi ko man na siya mapigilan sa mga gawa niya. Sinasabihan ko man siya, hindi ko na ako nangungonsinti sa kanya. Sinasabihan ko siya, mali at tama. Mali na ako yung ginagawa niya. Pero patuloy-tuloy pa din ang mga mali niyang ginagawa. Hanggang ngayon po, hindi siya nagbabago sa may mga ginagawa siyang, ayaw ko na din po kayang, kasi kumbaga, masama talaga po na, na nangyayari sa buhay niya na hindi ko po masikmura din. So, bilang ikaw ang ina, bilang alam mo naman na si Marian siguro nagdudruga talaga. May nagtawag po dati sa akin noon. Yung nandito po siya sa trabaho. Na kahit yan alam mo na po yan ng mga tao. Pero hindi ko po inangad na ganyan po ang mangyari sa kanya.
sabi ko mag-aral siya, hindi siya maging ganyan. Kasi po kawawa din siya pagdating ng panahon, paano pag nagkasakit siya, paano kung anong ginagawa niya sa sarili niya. Nagbo-boyfriend siya, siyang nagbubuhay sa sarili niya. Sana kung nanonood mo ni Marian, sa pinost mo kay Dr. Love, si mga nag-i-sponsor sa mo, imbis na papabinyagan si Tutoy, baka dahil nata arte ito ang nangyari, pinost mo na naman. Pero para sa Moya siguro na iinggit din sa Moya si Marian dahil po laro nga ni Ketos. Pero sa kuya po parang may ginagagamit daw po yan, pero hindi ko man po siya mapatunayan na talaga kung anong ginagamit niya, kasi po hindi ko man talaga siya nakikita. Pero may mga bagay po talaga siya na ginagawa na hindi ko masikmura sa sarili ko. Dahil kaya po nung nalaman ng asawa ko dati, yun pang pinaka-nirindi niya sa buhay niya. Kasi may nabasa po kami dun sa Facebook natin. Pero hindi na po siya nagbabago hanggang ngayon. Malala na din po. Sobrang malala. Totoo lang, kahit ako, inaalok niya ako noon. Tinatawanan ko siya. Sabi ko, hindi yan. Nalaman ko po yun. May nagtawag sa akin ng lalaki. Oh. Yung number niya po, naandun sa cellphone ko dati. May sinasabi niya na, sabi ko, ano sinasabi mo? Sabi ko gano'n, hindi mo ba alam kung anong ginagawa ng anak mo? Sabi ko, hindi ko yan alam at laki ako ng bundok, hindi ko ako alam yung mga pinagsasalita mo na kung ano-ano. Tapos sabi niya, ay kawawa mo na niyang anak mo. Tapos yung nalaman ko po na hindi pala po matagal, ang nalaman ko din na gano'n po. Pero sabi ko sa kanya, sabi po nung nagtawag sa akin, magbago at maganda daw, bata pa. Pero hindi po siya, mas naglalala po siya ngayon. Yeah. Hindi po siya mabago at siguro ganyan po, nagdudruga, kaya lahat niya gagawin. Inaalok niya ako, hating gabi, tinitix niya ako. Tapos gano'n, sabi ko, hindi ito, ako, hindi siya tinutulungan kita para samantalahin kita. Sabi ko, tinutulungan kita, baka sakaling magbago ka pa. Kasi yung sarili mo, inaalok mo na sa akin. Pinipresyuhan niya yung sarili niya. Tapos, gano'n. Kahit ating gabi, pag gusto sunduin siya, sabi ko, hindi pa ako nasiraan ng bait na sunduin kita dyan. Kaya nga, yung hindi ko sobrang nagtampo din po yun sa kanya dati. Kaya hanggang ngayon po, hindi na kami iniintindi masyado at dahil na po sa kanya. Sino? So, yung padi ko po na ninong ni Darlene, dahil tinulungan din ako nung pinabarangay ko po, ay pinapulis namin po siya dati doon sa lalaki niya. Tapos, sino? si Marian, okay, nagsama sa lalaki po. Tapos, hinahanap po, huminga po siya at matagal na siyang nawawala. Tapos, may nakamit sa amin na si Marian daw daw po doon, nagbubuhay. Yung siyang naghahanap buhay, siyang lahat-lahat po. Tapos, pigkuha kami doon. Tapos, bandang huli. Panahon pa lang ni Elmer, siya na bumubuhay doon eh. Hindi po. Oo, alam ko po, nagpinto na sa akin din po si Mariana. Lahat po ang pininto niya, pero madata po na malalaman din sa vlog na grabe po, grabe ang naranasan niya din po doon ay pininto niya po sa akin lahat na nangyari sa kanya noon. Tapos, yun nga po na pero ang ko sa kanya, patuloy-tuloy pa din yung ginagawa. Yun ang hindi ko sa kanya maalis. Kaya siguro, pinakamaganda nito talaga iparehab na lang natin talaga yan. Dapat nga po iparehab siya. Kasi po habang buhay siyang ganyan na lang. 16 anyos na rin siya naman ngayon. Di na siya, talaga 15 anyos nung nakaraang taon. Ginagawa natin yan. Baka pwedeng trabahuin mo muna yan. Alam mo talaga sa DSWD kung talaga pwede na siya ipasok. Dahil lulong siya sa bisyo eh. Sa Agis po, mapunta po ako doon sa sa DSWD. Oo. Pagtulungan na lang natin yan, gagastusan ko na lang kung magkano ang kailangan. May ihingi na lang natin ang tulong sa mga sponsor, baka may gustong sponsor para maiparehab na lang talaga natin si Marian. Dati po kasi sabi nila doon nung nagpunta nga po ako doon, nga daw po dapat daw sa akin. Pero pag ganyan po, may mga ginagawa na nga siya ng mga kabalbalan.
dapat po ay hindi na po yan. Kasi po ngayon, mga kabataan ngayon, ganun na po ang ginagawa. Pag mabilisan na din po. Lahat na nalalaman po din, pag mabilisan na lang. Lakad. Oo. Oo. Madali ang kwarta. Pangmadalian na lang po. Sa totoo lang, ganun naman talaga kasi ako nga, inalok niya ako pero hindi ko pumayag. Sabi ko hindi, kung baliw ako siguro patulan kita pero ayaw kong dumating yung panahon na hindi kita kasi po nasinungaling siya, 18 na daw po siya pero 16 pa lang siya. Nagtatrabaho siya sa beer house, ang alam ko pinauwi kasi minor. Siya nga po. Bihira. Napiki siya po ng edad. Tapos yung po, tinatrabahohan niya, pinapasalita ako sa cellphone na ang anak ko daw 18 na, tapos kayog ako na ganun po ang, sabi ko hindi ako masalita ng ganyan, bakit ako masalita ng ganyan? Garo lang kako si sarili kong anak, siya rin ang binitay ko. Kaya sabi ko noon sabi ko paalisin niyo dyan, kung ayaw niyo na paalisin niyo, mga bata pa yan. Kaya yun, hindi na po siya yata doon nakakabalik. Ngayon, tulad niyan, duda ako na inaantay niya lang na mamimili ako dito sa tindahan mo at magbalik dyan, sigurado ako. Kasi, bakit siya nanggigigil sa post niya? Dahil hindi ko pa inilagay yung pera sa tindahan. Bakit siya nanggigigil? Napanood niya yata po sa vlog. Oo, napanood niya sa vlog. Kasi po, pag nagpo-post ka po noon dati, kasi pag naghagad po ako kunyari, binigyan po kami ng pera, tapos sabi ko, si Saria, panggatas, big vlog kayo, may pera kayo. Ibig sabihin po, lahat ng pinapanood niya po. Oo, pinapanood niya. Po. Tapos, ngayon, hinahanap niya yung pera ng sponsor na akala mo meron siyang pera. Kung meron mang sponsor na nagpapadala dito sa inyo, para sa inyo, para sa tindahan, pero ang gusto ng sponsor, palayasin siya. Inaabangan niya ngayon yung tindahan na pupunuin ko na naman yan at babalik naman siya dito, ubusin niya, nakawin niya. So ganun siguro plano niya. Kaya siya nagpo-post sa social media at sinisiraan niya ako. Mababa ang tingin niya sa akin . Ang tingin sa akin, sa kanyang maniniwala. Sabi dahil niya, po alam ng tao na kung anong ginagawa niya. Sabi niya, vlogger ka lang. Sabi ko, vlogger lang pala ako. Dahil sa pagiging vlogger ko, nagkabahay siya. Tsaka po, nakatulong ka. Dahil sa inyo po, kung tutuusin, wala kaming bahay, na andyan lang yung bahay namin. Tapos kung siguro po, kung hanggang ngayon, hindi mo namin kami tinulungan, siguro pa ang buhay namin is ang, dati lang po yung... Yun pa rin ang bahay nyo. Siya din po, yun pa rin siguro ang bahay namin. Yung dingding nyo. Sabi ko nga po sa kanya, hindi niya pinapahalagaan yung mga tulong. Ang nakikita niya yung mga, hindi naman karapat-dapat na, yun ang tinagang niya. Dapat ka po magtingin kayong mga tulong ng na hindi ka po yung may nasabi nga doon kung yung mga anak ko daw, dapat daw yun si Marian daw, may nakomment ko ba na dapat daw si Marian dati pa noon nagtinok daw para siguro daw maayos na ang buhay namin. Matino po ba kaya na ganyan ang buhay niyo? Kaya lang naman tayo nagtatagal at nandito tayo ngayon dahil ang mga tao naawa sa inyo. Pero kay Marian, suko na talaga sila. Pero ako, hindi sana ako sumusuko. Ang akin, pangarap ko talaga kay Marian na magbago. Pero wala talaga pag-asa. So, ang pinakamaganda nito, i-rehab talaga siya. Magbago. Anong ginawa sa iyo? Pinupok ka ng walis. Saan ba yung hotel na istinistihan niya? Saan yung hotel daw? Diamond. Saan yung Diamond? Diamond Moreno po. Malapit lang din sa amin. Ayoko pumunta na napit. Malapit sa? Sa school? Diba Moreno, sa may unahan yun. Oo. Tapos pinakikita tayo dyan, papasok ng maraming bahay dun. Oo. Mga parang isang tao lang nakatira dun. Isang tao? Pero mga lalaki, dami dun. Dami? Ano yung tambayan? Tambayan ng mga ano? Kala ko nga po ang mga minoridan bawal ipahutin na ganun. Bakit po nagpapayag sila na maghutin ang mga Hindi natin hindi natin alam kung paano nakapasok yan sila dyan. Ako din nahihirapan na yun.
sabi ko nga eh. Sabi ko, bakit nakapasok yung mga bata na ito sa ganitong sitwasyon na nag-aalok na ng sarili nila para lang mabuhay. Gayong, sabi ko nga, sobra-sobra naman binibigay ko sa inyo. Binigyan pa nga kayo tindahan para mabuhay kayo. Tapos ginagawa niya, inaalok yung sarili niya doon sa mga... Sarili lang niya nga po ang iniisip niya, ang mga kaligayahan niya, yun ang iniuna niya kaysa sa... Sabi ko nga sa kanya, kapakanan dapat ng anak niya ang iniisip niya, hindi yung pang sarili lang niya na pag nagkapira kaya po siyang maalis yan, kumain kung saan siya nagpupunta. O, pag wala ng pira, naandito sa akin, kung ano ang dilata dyan, kakainin niya. Sabi ko, saan matagal ang tindahan pag ang kainin mo? Tapos magagalit siya sa akin at ako daw madamot daw ako. Sabi ko, kasi pag may pira ka, magtipid-tipid ka naman, bakong puro kukuha. Ganito na lang, ang solusyon dito, talagang tuluyan na natin si Marian, yung rehab. Total, binababoy naman niya sarili niya. Baka sakaling paglabas niya, patitino na siya. Tuluyan na lang, at manghingi na lang ako sa mga sponsor, mga dating sponsor, baka manghingi na lang ako ng tulong kung magkano kailangan, kung kailanganin ng pera. Ganun na lang ang gawin natin. Ituloy na natin yung pagpaparehab ni Marian. Dahil yun ang gusto ng mga tao talaga. Dahil wala na pag-asa eh. Presyo, droga, sigarilyo, alak. Tapos, inaalok yung sarili kung kani-kanino. Mahirap na yan. Delikado na sa isang bata yan. Grabe na nga kung marijuana. Kita mo? Nakita mo? Pinapakita po sa akin, agit po masyado. Laban ng pati, parang ano. Pinapakita pa sa'yo nagmarijuana siya? So, saan? Dito? Bahay nyo? Nakikita mo? Marijuana ka, mga taga-yan. Kita mo? Kasi pag nakamarijuana na, wala na. Baliwala na sa kanilang sarili nila kahit Isang kahan na sa ano. grabe. Parang mandahon pa ata dami. Napakita sa akin. Binubugbog yan ni Marian eh, pag yung nakwento. Hindi yan pa nakwento, binubugbog niya. Ano na lang, para tutulungan kayo dito talaga. Meron talaga pera dito pang grocery. Para tutulungan talaga kayo ng tao. Iparehab na lang natin si Marian. At hihingi na lang ako ng tulong sa mga sponsor kung kailangan ng pera. So gano'n na lang, Ate Marisa. Sikapin mo na malakad mo ito. Ha? Kasi meron pa akong sinasabi na darating sa inyo. Ha? Darating din yun. Hindi ko kikwento dito. Kasi surpresa nga yun para sa inyo. Bukod sa pang-grocery, meron dito. Sa sunod na vlog, grocery na ilalagay ko dyan. Ha? Pero ito lang pakiusap ko, Ate Marisa, na ipa-rehab na talaga natin si Marian. Hihingi na lang ako ng tulong sa mga sponsor. Yun nga po ang sabi sa akin din yung nagtatrabaho sa DSWD na kamag-anak ko, dapat daw si Marian i-rehab. I-rehab na. Dapat daw yun ang... Tanungin mo kung magkano gastusin natin at hihingi ko ng tulong. Total, andyan naman sila si Manaylis. Andyan naman yung mga... Ano lang, sabi ko sa kanya, nung nagpunta akong DSWD, sabi ko, naganglayas siya, ganun po. Sabihin mo na lahat ng ginagawa niya. Nagdroga, inaalok na yung, binibinta na yung sarili niya. Kaya hindi na po maganda sa isang minor de edad yung anak mo. Baka sakaling mapagbabago mo pa kapag napasok sa loob. Tapos hingi ko na lang ng tulong din sa mga sponsor. Balitaan nyo ako, i-text nyo ako kung ano na naging usapan, Ate Marisa. At kung kailangan ng pera, tutulungan kita, ha? O, gano'n na lang. Di na natin siya pwedeng anuhin niya yun. I-rehab na natin siya. May pag-asa pa itong anak mo. Itong pagre-rehab dito, ang nakikita kong pag-asa ang mapagbago natin si Marian. Dahil Kasi baka po ngayon maglalas sila sa... Baka kasi po nahilig ko yun. Hindi nahilig ko sa TikTok, may dalang bag. Di ba nag-TikTok si... basta pag nakaano na yan, pag na-i-report na natin yan at ready for rehab, pag makita siya kahit saan, pwede natin naputin para ipare. Oo, pwede naputin. Lalo pag umuwi dito sa inyo, pwede nyo nang pigilan. Hayaan mo. Total, para mabigyan natin yung tindahan nyo. Kawawa kayo, pagbalik niya, ubos yan. Kaya hanggang hindi ako namimili. Dahil gusto kong mawala talaga siya dito sa inyo. Dahil wala naman siyang may tulong na sa inyo. Nanakawin lahat ang kinita nyo. Para mabigyan natin uli ng paninda to yung tindahan. At mailagay natin si Manny. Bahala na kung gagastos tayo. Yun na lang. Gagastos tayo.
Sige, ganoon na lang. Ngayon, bigyan ko kayo ng budget habang hindi pa ako nagpamili. Ha? Si Marisa, at saka yung sinasabi ko, meron yun. Meron kayo dalawa. Yung sinasabi ko. So, antayin na lang natin na darating yun. Yun nga po siguro na Andy, si Maria din sa sinabi mo po. Na yung nagpahagin ka daw po. Kaya kumbaga po siguro si Maria sobrang nangyayari. Kaya po pati si Dr. lang talagang dinisidaan ka po. Kaya yun parang naiinggit siya sa inis ko nga. Baka hindi ko na ibigay sa inyo yun eh. Sa inis ko sa kanya eh. Sa palagay ko nga po yun ang dinaanin niya. Yung nagagalit siya yung mga nagpapayat na ta. Kung ano-anong ginagawa sa buhay, nag-inom. Hindi na kumakain, nagdudruga. Siguro hindi na natulog. Diba sinasabi ko sa kanya noon, sa inyo noon. Dito may mga tato na po. Yung babaeng kasama niya, may bisyo. Yung babaeng kasama niya na may edad na. Yun yata yung nagbugaw sa kanya. May edad ng babae kasi kasama yung mga may matanda sa kanyang konti. Sabi ko, ito, yung nakita ko sa inyo, nagdala nga ako ng ano nun, parang hindi niya yata dinala dito, nagdala ako ng buko pie, binigyan ko kayo ng buko pie. Sabi ko, ihatid sa inyo dito. Yung matagal na nakita kami sa labas. Ay kasama niya yung adik na babae. Taga Moreno. Doon sa mga eskinita, di ba? Yung mga eskinita, doon sa may malapit sa apartment na ni Jumar. Hindi ako sinasagot pag binibidyo ko. Hindi ako sinasagot ko. Doon sa account pa ni Rangrang nakablock ako doon sa yung isa ko naman na hindi man pag binibidyo ko siya, hindi niya ako sinasagot. Papagalitan ko nga siya dahil sa post niya. Hindi ko po yung nakikita at tig-isto ko kanina. Kaya pa lang po, parang big like niya ang po duman sa account ko. Kaya hindi ko po nakikita ang post niya. Parang pighay niya po na hindi ko siya makita pag nag-post. At kasi pag nag-post ka po duman ay antimano nakikita po eh. Pag siya nga po nagla-live siya, nakikita ko siya. Ay nung dati hindi ko na siya makita. Siya, sige. Bigyan kayo ng allowance nyo. Ito. 1,000. 2,000. Tapos, yung susunod nating vlog, yun. Meron akong, mamimili ako, pero yun nga, isa rin sa lakarin mo yung pagpaparehab natin kay Marian. Mapunta po ako doon sa sa Pizza Gis. Pizza Utso na po ngayon. Hayaan mo siya ngayong Mapunta na po nito, wala na to, baliw na ito. Kailangan ko magpirma sa purpose doon sa DSWD. Para pamurangon? Sige. Sabihin mo ako kung magkano gastusin para ihingi ko na lang din ang tulong yan. Sabi nila may gastos dalawan. Sabi ko kung makakaya man, bakit hindi nila kaya. Wala problema ka mo. Siya pong nagangganyan. Tuluyan na po siyang mabaliw. Saan mabaliw? Mababaliw siya. Kung ano-ano ginagawa sa buhay niya. Kung ano-ano na ginagawa sa sarili. Sabi ng kapatid, kay kuhain ko daw at baka ibinta o kaya hindi natin alam yung mga katabi niya, lalaki ko. Babae naman. Kaya ito naman nalaman kung saan nakatira. Kaya pinuntahan ito po doon sa Moreno. Sa Moreno doon nakatira. Kinuha mo niyan. Binukbog sa Diamond. Siya nga Diamond Hotel ba yan? Apartment o ano? Anong bahay ba gayon? Maraming tao nakatira? Malaking bahay? Kubo lang? Maraming kwarto? Ay, kwarto-kwarto lang? 300 o 20 hours, 24 hours. 24 hours? Doon sila natira? 300. Mga kwarta pa lang sila. 24 hours ka may 300 ka o naman 24 hours. Sige, magpasalamat ka natin Marisa. Mariam Agbay. Maraming salamat po sa iyo po, Ma'am Marian Agbay. Maraming salamat po sa mga tulong kay Manaylis po, kay sa lahat pong sponsor. Maraming salamat sa iyo po, Dr. Love, kay Mrs. Love.
kay Kuya Bal po, kay Ate Edna, kay Kuya Rob po, maraming salamat po. Dr. Love, pasensya na po, hindi ko alam po ano nang ginagawa ni Marian sa buhay niya. Sige, okay lang yan. So, ikaw, magpasalamat ka. Maraming salamat po kay Ma'am Miriam. Maraming salamat din po kay Ma'am Raquel. Manaylis. Kay Ma'am Manaylis. Kayo din po Dr. Love. Maraming salamat po sa inyo. Kay Kuya Rabin po. Kay Ate Edna. Kay Kuya Bal. Maraming salamat. Yan. Sige, maraming salamat din sa mga sponsors. Thank you so much po, Manaylis, Ma'am Marian Agbay, Raquel Layson, sa lahat po na Aurora Cooks, maraming salamat din po sa pinadala niyo po sa kanila. Ito po, nandito tayo ngayon. Sige, naklaro ko po yung panirang ginawa sa akin ni Marian, pinagpo-post niya ako at dito ko po pinaalam sa kanila bakit nagawa ni Marian yun sa akin. Ganoon din po, shoutout po sa mga vlogger na nakapalibot kay Kuya Bal, JB Alivio Vlogs, Isla Bonita, Brother Paz, Engineer Agul, Kalingap Gilbert. Thank you so much po sa patuloy na po supportas kanila. Ganoon din po si Ma'am Erica Alpon Vlogs, maraming salamat po. Thank you so much din po kay Ma'am Annalyn Rollinson. Yan, thank you so much po. Sa lahat po, sa Avian Lovable Supporters, thank you so much po sa supportan nyo. Ganoon din po sa Solid Edge Singapore, ENB International, Team Edge Marathon. Thank you so much po sa inyo. Ganoon din po yung aking IT na si Pulubing Milyonaryo. Supportahan po natin, bell po natin ang kanyang channel at panoorin po natin ang kanyang mga live video updates po. Ganoon din po sa shoutoutan kay Ann Kutik Channel, Big Ali, Ana Kuruda, Team Kuruda po. Shoutout po sa Team Kuruda. Isa din to, pwede natin hingian ng tulong pag kailangan natin parehab na si Marian. Siguro naman makahingi tayong tulong dito sa kanila mga grupo na ito. At kailangan na natin, baka sakaling mapagbago pa natin si Marian yan sa pagkalubog niya sa bisyo na yan, lalo na sa druga. Diyan po ako galit na galit dyan sa druga kasi dyan po ako nalugmok ng araw. Kaya gusto ko rin pong ilagay si Marian sa tama, lalo na yung kanyang pagbibisyo na nag-aalok ng kanyang sarili. Mahirap na po yun talaga, pero alam ko pa naman noon na ginagawa niya na yan, pero hindi ko siya pinapatulan at hindi ko binibisto sa tao dahil gusto kong pagtakpan ng kanyang sarili at umaasa ako na mapagbago ko po siya. Pero sa kalaunan, bigo pa yata ako, inaaway pa ako, pinupospos pa ako at binabastos pa ako ng tulong. Pero okay lang po yun mga kalingap. Kailangan po natin magpapasensya dahil ito po ang ating pinasok, ang pagiging charity vlogger. Kaakibat po dito yung lahat ng mga ganitong sitwasyon na mapahiya ka o ipahiya ka ng mga binablog. Pero okay lang po sa akin yan. Thank you so much din po sa inyong walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, siya din po kay Kalinga Brad. Bye-bye na po, Team Marisa at Glowway. Thank you so much. Bye-bye.